Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga rin po, ma'am. Bago kayo umupo, pakipulot ng inyong mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos ang inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Una, panantilihing maayos ang silid-aralan. Pangalawa, sumunod sa mga tagubilin ng mga guro. Pangatlo, magpakumbaba at respetuhin ang kapwa. Pang-apat, huwag gumawa ng ingay ng hindi kinakailangan. Panglima, linisin ang sariling lugar pagkatapos gamitin. Ngayon ay meron tayong isang awitin. Ito ay naglalaman ng mga kilos o inasahan ang lahat na umawit. Alam niyo ba ang kanta na kung ikaw ay masaya tumawa ka? Opo, ma'am. Awitin natin lahat ng sabay. 1, 2, 3, go! Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha, ha! Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Maraming salamat! Ngayon, ano-ano ang kilos o galaw na ginawa natin habang umaawit? Sumayaw, tumawa, umawit, at bumalakpak. Mahusay! Ang mga salitang ibinigay ninyo ay halimbawa ng salitang nagsasaad ng kilos o galaw. At tinatawag natin itong pandiwa. At ito ang ating mapag-aaralan sa araw na ito. Ngayon, meron akong ikwento sa inyo na naglalaman ng kilos, ng salitang kilos o pandiwa. Gusto ko na makinig kayo dahil mamaya mayroon akong ilang katanungan. Naunawaan ba? Opo, ma'am. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Ang batang masipag. Sa bahay nila ay lagi mo siyang makikitang may ginagawa. Nagwawalis at nagdidilig ng halaman. Nagpupuna siya ng mga alikabok sa upuan. Pagkatapos ng kanyang gawain ay hindi nalilimutang mag-aral, nagbabasa siya ng mga kwento, nagsusulat ng pangalan at kung minsan ay gumuguhit ng larawan at nagkukulay. Kay sipag talaga ni Tina. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ama't ina. Ngayon, naintindihan niyo ba ang kwento? Opo, ma'am. Ngayon, meron akong katanungan sa inyo. Sino ang batang nasa kwento? Tina. Tama. Ano-ano ang ginagawa ni Tina? Nagwawalis, nagdidilig ng halaman, nagbabasa, nagsusulat, nagkukulat, gumuguhit, nagpupunas ng upuan. Tama. Tama, lahat ng sinabi nyo ay ginawa ni Tina. Nagwawalis, nagdidilig, nagpupunas, nagbabasa, nagsusulat, gumuguhit at nagkukulay. Ito ay halimbawa ng pandiwa o salitang kilos. Ano nga ba ang pandiwa? Pakibasa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw at nagbibigay buhay sa lipunan ng mga salita. Halimbawa na rin doon ay yung mga ginagawa Ni Tina. ng mga sinabi ninyo.
Halimbawa dito ay tumakbo, tumalon, nagluluto, sumusulat, at kumakain. Ngayon, isa sa kilos natin ang mga bagay na ginawa ni Tina. Lahat tayo ay tumayo. Ano ang unang ginawa ni Tina? Ano ang pinapakita sa larawan at paano ang magwalis? Magwalis. Very good. Magaling. Ano ang sumunod na ginawa ni Tina? Nagdidilig. Paano magdilig ng halaman? Paano naman kung si Tina ay nagpupunas ng alikabok? Paano naman kung si Tina ay nagbabasa? Paano ang magbasa? Ganyan. Magaling. Paano naman kung si Tina ay nagsusulat ng pangalan? Magaling. Paano naman kung si Tina ay gumuguhit? Very good. Salamat. Ngayon lahat na ay umupo ng maayos. Noong ginawa ninyo ang mga ginawa ni Tina, ano ang inyong ipinakita? Ano ang inyong ipinakita? Kumilos. Kumilos. Tama. Kayo ay gumalaw o kumilos. Ano ang tawag sa salitang kilos o galaw? Pandiwa. Pandiwa. Nung tayo ba ay nagwalis, tayo ba ay kumilos? Opo. Pwede ba tayo magwalis nang hindi gumagalaw? Hindi po. Hindi po. Kaya't lahat ng ginawa ni Tina at ninyo ay nagpapakita ng kilos o galaw. Ngayon, hatiin ko kayo sa 3 grupo. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyong gawain. Titignan ko kung alam nyo ang salitang kilos. Makinig sa panuto. Yung unang grupo, ibibigay ko sa inyo ang isang kahon kung saan nakasulat dito ang mga salitang kilos. Kung alam niyo na ito ay salitang kilos, ididikit niyo sa Manila paper. Pag hindi ito salitang kilos, ibabalik niyo ito sa kahon. Naunawaan ba ng unang grupo? Opo. Ngayon, sa pangalawang grupo naman, meron dito sa kahon ang mga larawan na nagpapakita ng kilos o galaw. Piliin ang mga larawang nagpapakita ng kilos at ibabalik sa kahon kapag ito ay hindi nagpapakita ng kilos. Naunawaan ba ng unang grupo? Pangalawang grupo? Opo. Ang pangatlong grupo naman ay bibigyan ko ng mga salitang may kilos. Ang gagawin nyo ay pag-aralan ito at mamaya sa kilos nyo ito. Naunawaan ba? Opo. Ngayon, ididikit nyo ito sa Manila paper, sabay-sabay kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin ito. Handa na ba? Opo. Magsimula na tayo. Okay, tayo ay tapos na. Ngayon, meron tayong sasagutin. Bigay ang salitang kilos na isinasaad sa larawan. Una, ang isda ay? Lumalangoy. Tama. Ang aso ay? Matahol. Tama. Ang kuneho ay? Matakbo. Tama. Ang bata ay? Naglalaro. Tama. Ang ibon ay? Nililipad. Very good. Ngayon, meron akong takdang aralin para sa inyo. Magbigay ng 3 salitang kilos na makikita sa inyong tahanan at gawan ng pangungusap. At yun lamang at maraming salamat.